Ipinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa sa katungkulan ng bagong talagang parliament members ng Bangsamoro Transition Authority at nakibahagi rin sa selebrasyon ng Grand Iftar habang nagaganap ang Holy Month of Ramadan. I welcome all the newly appointed members of the Parliament in the Bangsamoro Transition Authority who have taken their oath today. Nakataya ang inyong mga pangalan at ang pag-asa ng ating mga kababayan sa inyong sinumpaang tungkulin. Huwag nating makakalimutan na inyong tungkulin ay para sa isang mas makatarungan at mas maunlad na Bangsamoro. With you at the helm, I am confident that you will continue to prove that the implementation of every single signed agreement is a step towards long-lasting peace. It is our shared responsibility to protect these gains and to ensure its uninterrupted advancement. Let not our diversity and difference be a hindrance to our solidarity. Let us remember that at the center of our national identity is a common thread that binds us, our longing for peace and for progress. Naway sa bawat tungkulin na ating ginagampanan, lagi natin isa sa buhay ang taglay ng mga katangian ng bagong Pilipino. Bagong Pilipino na may disiplina, may husay, at higit sa lahat, may pagmamahal sa bansa. Ipinakita sa okasyong ito ang pagkakaisa at suporta sa pagitan ng Bangsamoro at ng pamahalaan tungo sa kapayapaan at pagsisiguro sa magandang kinabukasan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagpatawag ng meeting ang Pangulo kasama ang mga opisyal ng Department of Agriculture para pag-usapan ang mga pinakabagong proyekto ng departamento. Kabilang din sa agenda ang planong cold storage expansion at pagtatag ng food hubs sa iba't ibang lugar sa bansa. Tinanggap ng Pangulo ang letters of credence ng incoming ambassadors mula sa Colombia, Cambodia at Ukraine sa naganap na presentation of credentials. Nangako ang tatlong bagong ambassadors na mas paiigtingin pa ang ugnayan ng kanilang mga bansa sa Pilipinas.
Sa naganap na 7th Executive Committee meeting ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, binigyan diin ng Pangulo ang pangako ng pamahalaan na suportahan ang reintegration ng mga dating rebelde sa pamamagitan ng patuloy na pagpapatupad ng Barangay Development Program. Lalong pinagtibay ng Estados Unidos ang ironclad commitment nito sa long-time ally na Pilipinas nang magsagawa ng courtesy visit si Defense Secretary Pete Hegseth kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Ito ang kauna-unahang pagbisita sa bansa ng isang high-ranking official ng Amerika sa ilalim ng Trump administration. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and it sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. And I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, in the time that you have here in the Philippines will be extremely productive and very, very important for as we chart our way into the future, considering how complicated geopolitics has become. I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have, and he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staffs have worked on diligently for weeks and weeks and months. There is a very real reason why our first trip and our first visit is here to visit you in your great country. We will be spending time meeting with you and your defense minister and your team, but also meeting with a lot of our troops that are here in a meaningful military-to-military cooperation, which we have great interest in expanding even more, where it is mutually beneficial, which is critically important. Because as we've talked about, peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation. Whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea, we recognize that your country has stand very firm in that location and in defense of your nations.